it's delicious. Yeah. Well, you don't have to. You can start straight away with your lunch and continue with Coca-Cola as far as I'm concerned. Well, it's just any like another fruit. It's just another fruit. Just a little bit to start. But it could have been nice if there was sugar in it. Yeah. And ice. Yeah, you can make wine out of it. You can fermentate this with honey, for instance, and then you get a really nice thing. This is the new Amarula in the making. Reno. I like it. Mga kaibigan, nandito po kami ngayon sa isang lugar at bago kami iikot mamaya ay kailangan kumain muna kami kasi lumampas na po ng tanghali, so kinakailangan po kaming lahat ay kukain. At ito po si Mr. Yan, siya po ang namumuno dito, siya po ang namamahala sa mga itinanim na mga mangga o kaya iba't ibang mga prutas na nandito ngayon. So mamaya po makikita natin lahat, pero first of all, we're gonna eat first. Oh, That was the message. that was the message. What is manga? You understood that? Mga kaibigan, alam niyo po, kakaiba po talaga dito dahil po sa kakulangan sa tubig. Kaya po, meron silang mga tubo nandyan, paikot po. Kanina po nagtaka kung bakit may mga tubo dito. Ngayon nalaman ko kung bakit. Kasi dito po sa Africa, kulang na kulang po sila sa tubig. Hindi katulad ng Pilipinas po na sagana po tayo ng tubig. Pero dito po, makikita nyo po talagang napakahirap po talaga ang tubig dito sa Africa. So, kung minsan po nakikita nyo yung mga tao sa paligid na wala silang ginawa kundi magbuhat ng mga containers o kaya ano. Pero dito po, dahil po sa kinakailangan bigyan po ng tubig ang mga mangga o kaya kung ano-ano pang mga ibang naitanim po nila dito. So, kinakailangan po talaga gumawa sila ng paraan para araw-araw po magkakaroon sila ng kanya-kanyang tubig sa pamamagitan ng mga hose na mga to. So, tinatawag po na drip irrigation. Sa Pilipinas, pag sinabi po nating irrigation, nakikita po natin yung wala iba ko yung mga kanal na binibig nila. Ito po, ang drip irrigation talagang interesting natin. Tingnan po natin na ang mga dinidrip lang po nila ay yung mga puno mismo. So, yun po ang paraan para magkaroon ng ekonomiya, ma-economize ang tubig po dito. Dahil po kung sobrang tubig ang mauubos, ibig sabihin, mababaliwala po yung tubig yan. So, napakahalaga po talaga ang tubig dito sa Africa. So, yun po ang paraan para magkaroon po sila ng kanya-kanyang tubig, araw-araw po yan. At saka, lalong-lalo na po kung panahon na nagbubunga na sila o kaya nagkakaroon po sila ng mga flowers o kaya lalo na kung nagkakaroon na po sila ng mga maliliit na mga prutas na makikita nyo po. So, yun po ang mga time na kinakailangan po talaga mabigyan po sila ng masaganang tubig. So, ngayon po mga kaibigan, nakita nyo po at mamaya papakita ko po yung mga tubo doon para makita nyo po talaga kung anong itsura nila. Pero talagang kung minsan po, napaka-imposible na maisip, pero kung tutuusin po, talagang kung sino man nakaisip nito, talagang iyon lang po ang paraan para po magkaroon talaga ng tubig itong mga punong ito. So, magaling po sila. Magaling po talaga ang Better Globe Forestry na gumawa ng paraan para magkaroon po talaga sila mga puno dito. Hindi nangangahulugan kung disyerto o whatever, pero gumawa po talaga sila ng paraan para ang disyerto po magiging greenland po talaga. So, napaka-importante po talaga para sa ating kalikasan dahil pag maganda ang ating kalikasan, ang kalubsogan po natin ay talagang napakahalaga. At ang mga kalikasan na to, sila po ang nagdudulot para sa atin ng magandang kalusugan. The farmers in the drylands, if you only remember the committee, the parents committee of Mboti Primary School, all these people which are really desperately poor, they are farmers. And somehow they will have to be integrated with the development that Better Globe Forestry wants to bring to drylands. So they can come here and they can learn about irrigation. They can learn about growing mangoes. They can learn about
growing vegetables. They can learn about beekeeping. They can learn about keeping sheep. They can learn about growing fodder for sheep in drylands. They can learn how to produce cheap natural pesticides so that they don't have to buy expensive stuff in stores. There's a lot of things that farmers can learn. People that come here sometimes say, that's right, but you're a rich man and you can afford all this investment. It's true. That's true. As long as I'm paid. But the point is not there. The point is that this is an eye-opener. They can see what is possible. And out of something quite chaotically managed smallholdings farms, they can see that better things are possible, and they can all see it here. And through the microfinancing that Better Globe is developing, they will be able to buy as well the stuff that they want. If not all the stuff that they can see here, then at least the things that they like most. Everything goes to waste if you're not in time with your watering, because then you get big scale of course. There's not enough water in the system. So these are the drip lines. They have little holes. Ito po ang example ng isang mahogany tree. At ito pong puno na to ay 4 years old pa lamang. Can you imagine pag ito po ay 20 years old na? So, napakalaki na po ngayon. As of now, makikita nyo na parang isang akap ko ngayon. Okay? So, pagdating po ng 20 years, nangangahulugan na dodoble pa po o magtitriple o kung ano man po ang magiging laki nito balang araw. So, sa 4-year-old na halaga po ng inyong trees, ibig sabihin napakalaki na po mismo dahil nung binili po nila na napakalit pa lang, isang seedling pa lang pagkatapos 4 years and then in 20 years time, masyadong malaki na po talaga. Kaya po malaki po ang naibibigay namin sa inyo na interest o kayo bilang pagbigay po namin ng sa inyong pera dahil kung ano po ang naibigay nyo sa bandang una and sa bandang huli po, of course, dahil pag lumaki na ang inyong puno, nangangahulugan na malaki na rin po ang kinita ng inyong pera. Kaya nga po, nagbibigay kami ng ganoong klaseng laki ng makukuha nyong pera later dahil makikita nyo naman po talaga ang pagbabago ng isang puno pag ito ay lumaki na. So, 4 years old pa lang po ito. So, if you imagine, in 20 years time, napakalaging halaga na po at value ng isang puno na to na tinatawag na mukaw dito, pero sa atin po ay isang mahogany tree sa Pilipinas.